Para sa kaligtasan ng mga pasahero, ininspeksyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mahigit 100 units ng taxi sa Caloocan City. Binusisi rin ng ahensya ang dokumento ng mga ito at lumabas na isa sa mga taxi ang wala sa listahan ng mga nabigyan ng prangkisa. May ulat on the spot si Lia Manyalak del Castillo. Lia? Connie, Rafi, ininspeksyon ng LTFRB ang 132 units ng 9 Stars Taxi sa kanilang pangunahing garahe sa Caloocan bilang bahagi ng taunang inspeksyon nito sa mga taxi companies para matiyak na sumusunod sila sa mga requirement ng LTFRB para sa isang maayos at komportableng public transportation para sa publiko. Kabilang sa masusing tinignan ay kung maayos at gumagana pa ang headlight, brake light, top light at signal light ng taxi, pati na ang mga bintana. Sinecheck din kung gumagana ba ang wiper lalo na at tag-ulan na ngayon. Hiningi rin ng LTFRB ang kopya ng mga dokumento ng mga taxi unit kabilang ang kanilang OR at CR para matiyak na tama ang mga papel nito. Pero isa sa 50 mga taxi ang hindi nakapagpakita ng karampatang dokumento. Kaya't inabisuhan siya ng LTFRB sector na hingin sa kanilang opisina ang additional requirements para mapatunayan na nabigyan nga ng prangkisa ang hawak niyang unit. Dapat din daw tama at malinaw ang markings sa loob at labas ng taxi kung saan nababasa ng pasahero ang pangalan ng taxi, address at operate ito, pati na ang contact number. Kailangan din na may paalala ng LTFRB na nakasulat sa mga unit kung saan makikita ang hotline ng ahensya kapag may reklamo ang pasahero. Mahalaga rin na gumagana at maayos pa ang metro at may resibo ang taxi. Pati na yung required na ID ng mga taxi driver dapat nakikita at nakadisplay sa loob ng kanilang taxi. Kapag naman walang naka-duty na driver, in-inspection pa rin ito ng LTFRB pero hindi muna papayagang lumabas ngayong araw dahil required na may driver kapag nag-inspection sila. Babalik sa Biyernes ang LTFRB doon sa garahe ng 9 Stars para naman inspeksyonin ang sister company nito na R&E. Kapag mayroong isa na hindi na-comply sa listahan ng LTFRB, makakalabas pa rin naman daw ang unit pero may mga karampatang multa ang operator. Bukod naman sa mga unit ng taxi ay hiningi rin ng LTFRB ang mga dokumento na magpapatunay na legal ang operasyon ng taxi company tulad ng mayor's permit, DOLE permit para sa mga driver, employment contract, proof at proof ng mga pagbabayad sa mga benepisyo ng mga driver kabilang ang Pag-ibig, SSS at PhilHealth. Ang 9 Stars ay hindi nakapagpresenta ng ITR para sa nakaraang taon. Wala rin silang naipakitang DOLE permit at proof na binayaran nila ang PhilHealth ng mga driver. Mahalaga raw ang DOLE permit lalo na dahil taon-taon daw itong nire-renew at patunay na nagko-comply sa labor standards ang kumpanya. Pero paliwanag ng liaison officer ng 9 Stars ay kompleto na sa dokumento at nagkataon lang daw na na-late ang may hawak nito. Approve naman sa mga driver ang ganitong mga inspeksyon dahil pabor din naman daw ito sa kanya. Mahalaga rin daw na matiyak na maayos ang kondisyon ng mga sasakyan. Samantala, Connie, Rafi, nandito tayo ngayon sa kahabangan ng EDSA at sa ngayon ay mabigat ang daloy ng trapiko sa EDSA southbound, partikular sa may Cubao, sa bahagi kung saan marami at tabi-tabi yung mga bus terminal. Bahagyang luluwag yan pero pagdating ng Ortigas ay muling sisikip at pagkalagpas ng Ortigas approaching Makati ay muling bumabagal yung daloy ng trapiko. Pero yung northbound lane naman sa kabilang bahagi ay tuloy-tuloy ang biyahe ng mga motorista. Connie? Yes, Lia, dun sa isa sa mga taxi na lumabas nga na hindi pala nabigyan ng prangkisa, ito ba ay nakapagbabiyahe kahit na wala pa itong prangkisa o nakagarahe naman ba ito nung kanilang inimbestigahan? Actually, Connie, lahat ng 132 units dapat nakagarahe kanina dahil kailangan muna silang ma-inspect bago sila makalabas. So, lumalabas yung isang taxi na yon, wala siya dun sa listahan na hawak nung nag-i-inspect na LTFRB inspector. Meron kasi mga case number yan. For example, sa isang case number, particular kung saan hinahanap yung taxi na yon, 50 yung dapat na nabigyan ng permit under that case number franchise. Pero 47 lang daw yung nasa listahan na hawak nung LTFRB. So, pinapacheck niya dun sa driver. Baka naman hindi lang na isama yung particular unit niya, yung plate number ng unit niya doon sa listahan na yun. Pero in the absence of that, habang hindi pa nga nila nakikita kanina, ay hindi muna siya pinayagang makalabas. Pero itong nakikita natin na mga taxi dito, karamihan 9 Stars. 9 Stars ba muna as a company or may mga iba-ibang kumpanya rin ng taxi ang kanilang na-inspeksyon or i-inspeksyonin pa sa mga susunod na araw?
Yes, Connie, hindi lang yung 9 stars, no? Meron na sila mga na-inspect daw ng lalaking mga kumpanya o mga nakaraang linggo, particular yung MGE. Isusunod nila yung sister company ng 9 stars na R&E naman itong Biyernes. So, hindi lang ito naka-zero in sa isang kumpanya. Kumbaga, ito daw ay bahagi ng scheduled inspection nila isang beses kada sa isang taon para ma-check yung kondisyon ng mga taxi na bumabiyahe sa mga kalsada, Con. Pero ibig sabihin, hindi ito surprise inspection. Talagang naaabisuhan yung mga kumpanya ng taxi. Ano? Kasi kaya ko na itatanong yan, Lia, dahil alam naman natin na may mga minsan, nababalita tayo dito sa ating mga balita, na nagkakaroon ng kambal plaka yung mga taxi, hindi ba? So, mas mainam, sinasabi nga ng karamihan kung ito'y magiging surprise, rather than yung naabisuhan na. Actually, Connie, yung ginawa kanina ay scheduled. So, naabisuhan yung mga operator. Bukod sa mga scheduled, tuloy-tuloy rin yung kanilang mga random inspection na hindi nga alam ng mga operator. Pero mabanggit ko lang, yung ginawa kanina, scheduled inspection, pero nagulat pa rin itong liaison officer dahil sinasabi naman niya, nung hindi nila naipakita yung mga legal documents na hinahanap sa kanila, tulad ng DOLE permit at ITR, yung payment ng PhilHealth, sabi niya, nagulat daw sila. So, tinanong namin, akala ba namin, sir, naka-schedule to? So, sabi niya, nasabihan daw kasi sila, alas 5 na ng hapon, kahapon. But then again, naka-schedule pa rin since na-advise pa rin sila. So, sinasabi nga ng LTFRB, kahit na ganun kahit sinasabing late advice na, kung talagang kompleto yung kanilang documents, ay walang dahilan para hindi nila ito naipakita kanina, Con. Pero sigurado naman daw kaya na, kasi kahit nasabihin mong iisang unit lang, ang nakita nila may paglabag talaga dahil wala ngang prangkisa, sa investigation ba nila talagang hindi nakakalabas yon or nagbumabiyahe pa rin ba yon in the past bago sila dumating dyan? Kung hindi bumabiyahe yung taxi na yun, medyo nagulat din nga yung driver na nung pinapakita niya yung mga papel at sinabi ng LTFRB na hindi nakalista yung plate number nung taxi na hawak niya doon sa listahan na hawak ng LTFRB. So itong mga nakita nilang mga ganitong problema, ipo-forward nila kay LTFRB Chairman Ginez at siya na yung bahala kung magpapatawag pa siya ng karagdagang investigasyon para dito sa 9 stars o para dun sa particular na taxi lang na yon, Con. Alright, maraming salamat sa iyong update na yan. Lia Manyalak del Castillo.